Amin po, purihin ang Panginoon mga kapatid. Salamat po sa pagkakataon na mailaan natin upang maipagpatuloy natin ang pag-aaral para sa ating midweek service sa serye Coronavirus at si Kristo. Isang aklat na isinulat ni John Piper, mga pangyayari na angkop sa ating panahon ngayon mga kapatid. At ang ating text ay sa Romans chapter 5 verse 12. Sabi ng salita ng Diyos sa aklat ng Roma, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Purihin ang pagkabasa sa kanyang salita. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na kami ay makapagpatuloy ng pag-aaral sa iyong mga salita. Nawa patuloy kaming magpapakumbaba, magsisi sa aming mga kasalanan na siyang ugat ng paghihirap at higit sa lahat kamatayan na inabot ng sangkatauhan. Kami ay magsisi, magbalik loob sa iyo, magtiwala sa iyo na ikaw ang Diyos na may magandang layunin para sa lahat ng mga nagtitiwala sa iyo. Ang iyong kalooban nawa ang maganap sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa iyo ang papuri, in Jesus' name. Amen and amen. So, dito sa chapter 6, ito ay picturing moral horror. Sabi ni John Piper, sa katunayan, ang kasalanan ang pinagmula ng lahat ng paghihirap sa mundo. Tama po yun mga kapatid, dahil sa pasimula pa talaga sa paglikha ng Diyos sa aklat ng Genesis ay perpekto po ang pagkalikha ng Panginoon. Ngunit dahil sa pagpasok nga ng kasalanan, doon na dumating ang kahirapan, karamdaman, kamatayan. Sabi ng salita ng Diyos, makikita sa 3 kabanata ng Biblia kung paano pumasok ang kasalanan sa mundo. Ipinapakita rito na ang kasalanan ang pinagmulan ng kasiraan at kahirapang naranasan sa buong mundo. Genesis chapter 3 verse 1 hanggang verse 19. Dahil sa pagpasok po ng kasalanan talaga, yan po ang dahilan kung bakit pumasok ang kasiraan at kahirapan, karamdaman, iba't ibang sakuna dito sa sanlibutan. Kaya ang ating text ay sa Romans chapter 5 verse 12. Sabi ng salita ng Panginoon, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Tayo po kasi mga kapatid ay tinatawag na descendants of fallen nature o lahi ng taong nahulog sa pagkakasala. At sabi ni Apostol Pablo, dahil sa pagpasok ng kasalanan sa pamamagitan ng isang tao, lumaganap ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. Meron po tayong tinatawag na original sin, inherited mula po sa ating mga ninuno na nagmula pa kay Adan at kay Eva. Nung sila ay nahulog sa kasalanan, maging yung kanilang saling lahi hanggang sa kasalukuyan. Sabi ni Apostol Pablo, lumaganap sapagkat ang lahat ay nagkasala.
naging masama na ang kalagayan ng mundo simula noon. Masisilayan pa rin natin ang kagandahan sa mundo, ngunit nahaluan na ito ng kasamaan, ng sakuna, ng sakit, kabiguan. Marami nang naihalo simula nung nahulog ang tao sa kasalanan. Oo nga, perpekto siya sa pasimula. Pero dahil sa pagpasok po, kapatid, ng kasalanan, ay yung perpektong pagkalikha ng Diyos nahaluan. Marami pong naihalo, kasamaan, sakuna, sakit at kabiguan. Dahil po yan sa kasalanan, maging kamatayan. Ang perpektong pagkahalo, ang perpektong pagkagawa ng Diyos ay nagkaroon na ng halo dahil sa kasalanan. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Genesis chapter 1 verse 31. Totoo nga po dahil ang pagkalikha ng Diyos ay perpekto. Totoong marami tayong nasaksihang mga kamanghamanghang bagay sa kasaysayan. Ngunit mula noong mahulog ang tao sa kasalanan hanggang sa mismong araw na ito, ipinapakitang larawan ng kasaysayan natin ang sunod-sunod na parada ng bangkay na parabang nasa isang conveyor belt. Sa panahon natin, kailan lang sa iba't ibang panig ng mundo merong mga casualties dahil sa COVID. Hindi lang ho sa COVID, ibang tragedy, yung natabunan ng landslide, meron pang dahil sa giyera, meron pang dahil sa sunog. Marami ho ang mga nangyayari na dahilan. Sabi nga ng salita ng Diyos, the fall is judgment, o yung pagkahulog ng tao sa kasalanan, doon yung paghatol ng Diyos sa mga nahulog sa kasalanan. Hindi itinuturing ng Biblia na natural lang ang pagkasirang ito. Sa halip, ito ang judgment o paghatol ng Diyos sa mundong punong-puno ng kasalanan. Inilarawan ni Pablo sa ganitong paraan ang idinulot ng hatol ng Diyos sa mundo dahil sa kasalanan. Sabi ng salita ng Diyos sa Roma 8, versikulo 20 hanggang 22, nabigo ang sangnilikha hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot iyon ng Diyos. Gayon man, nagbigay rin siya ng pag-asa na ang lahat ng nilikha ay pinalaya ng Diyos upang hindi na ito mabulok at upang makabahagi ito sa maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. Alam nating hanggang ngayon dumaraing ang sangnilikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang nanganganak. So ang hirap na dinaraing ng tao sa mundo ay napakatindi dahil po yan sa kasalanan. Ito po yung mga pagkabigo, pagkaalipin sa pagkabulok, pagdaing. Ang mga ito ay larawan ng patuloy na pagkasira, kahirapan na dinaranas ng lahat ng tao sa buong mundo mula nang pumasok dito ang kasalanan. At sinabi ni Pablo na ang kasiraang ito ay dulot ng paghatol ng Diyos. Simula kasi nung sinuway ng unang nilikha ng Diyos na tao, na si Adan at Eva, ang utos ng Diyos na huwag kainin yung bunga ng kahoy na magbibigay ng kaalaman sa mabuti
at sama-sama, sapagkat sa panahon na kainin nila ito, sila ay mamamatay. Hindi ho nagbibiro ang Diyos doon. Pag sinabi ng Diyos, sa panahon na kainin nyo ito, kayo ay mamatay. At pumasok nga ang kamatayan sa tao. Dahil ang Diyos ay hindi nagbibiro. Pinalaya sila sa Garden of Eden. And then sinabi ng Diyos sa kanila, magpakahirap sa pamamagitan ng pawis, maka-produce sila ng pagkain hanggang sa magbalik sa alabok. Sapagkat sa alabok nilikha, sa alabok din magbabalik. Ganyan ang hatol ng Diyos. The creation was subjected to futility because of Him who subjected it in Romans chapter 8 verse 20. Hindi si Satanas ang may gawa nito, hindi si Adan ang may gawa nito, ang Diyos. Pero nagbigay rin siya ng pag-asa, tulad ng sinabi ni Pablo sa Roma 5:16, sapagkat hatol na kaparusahan ang idinulot matapos na magawa ang isang pagsuway. Dahil sa pagsuway ng tao, mayroong hatol na kaparusahan, sabi ni Apostol Pablo. Maging ang mga anak ng Diyos ay hindi po exempted dito, mga kapatid. Sabi nga ni John Piper, maging ang mga anak niya ay under judgment. Totoo ang nakasulat dito ay full of hope o maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos sa Roma 8:21. Mayroong napakagandang plano ang Diyos para sa isang new creation kung saan papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Sa aklat ng Pahayag 21 versikulo 4. Ngunit sa ngayon, tayong lahat ay nasa ilalim ng kanyang judgment. Ipinailalim niya ang mundo sa kamatayan, sakuna at paghihirap. Kahit sa ating mga mananampalataya, hindi po tayo, kapatid, exempted sa mga pangyayaring ito. Dahil tayo man ay nabubuhay pa sa tinatawag na fallen world. Tayo ay nagkakasakit, naghihirap, dumaranas ng iba't ibang sakuna. Ngunit ang Diyos ay nagbigay sa atin ng pag-asa. Darating ang panahon, sabi sa aklat ng Pahayag 21, papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Oo nga, ang kanyang sariling mga anak, tayong mga pinili niya upang maging anak niya, tinubos sa pamamagitan ng kanyang dugo at kanyang anak. Itinakda niyang tumanggap ng buhay na walang hanggan. Maging tayo ay naghihirap at namamatay dahil sa parusang dulot ng pagpasok ng kasalanan. So, pati tayo, hindi na tayo exempted. Dahil sabi ng salita ng Diyos, lumaganap ang kamatayan dahil sa kasalanan at ang lahat ay nagkasala. So, maging ang mga pinili niya upang maging anak, mga tinubos, mga tumanggap ng buhay na walang hanggan, ay mamamatay rin. Sabi ni John Piper, yan ay dulot ng pagpasok ng kasalanan. So, kahit sa ating mga Kristiyano, hindi tayo immortal dito sa mundo. Tayo ay mortal. Meron tayong hangganan. At hindi lamang ang sangnilikha, kundi tayong mga tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos na dumaraan din habang hinihintay natin ang paghayag
ng ating pagiging mga anak ng Diyos at ang pagpapalaya sa ating mga katawan habang tayo ay nandito sa uh, corruptible body, yung katawang nabubulok. Kasi ang katawang panlangit, incorruptible na yun eh. So, yun ang sa ibang version yan, glorified body. Yung glorified body, hindi na yun nagkakasakit, hindi na naghihirap, ganyan. Hindi na dumaranas ng iba't ibang mga sakuna. Glorified body na nga yun eh. Pero habang tayo ay nandito pa sa katawang panlupa, corruptible, tayo may mga tinatawag dito na naghihintay pa tayong mapalaya. Tinatangay din ng tsunami ang mga Kristiyano. Tama po yan mga kapatid. Pinapatay din ng mga terorista ang mga Kristiyano. Dinadapuan din ng coronavirus ang mga Kristiyano, sabi ni John Piper. So tama po yun. Yung tsunami na nung Yolanda, na ilang libo yung namatay sa daluyong. Marami hong mga Kristiyano ang nadamay doon. Pati mga Christian churches nawasak dahil sa napakalakas na bagyo na nangyari sa mundo. Na dito pa sa Pilipinas tumama mga kapatid. Pati mga Kristiyano, mga terorista, sakit. Yan ay dahil sa paghatol ng Panginoon, dahil sa pagpasok ng kasalanan. Pero para sa atin mga kapatid, ito po ay purification, not punishment. Sabi ni John Piper, iba ang kahulugan nito para sa mga Kristiyano. Sila ang mga yumakap kay Kristo bilang kayamanang higit sa lahat o supreme treasure. Naranasan natin ang mga ganitong paghihirap at sakit hindi dahil pinaparusahan tayo ng Diyos. Hindi ito condemnation. Sabi sa Roma 8:11, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Hindi na po ito punishment, ito po ay purification o yung pagdadalisay baga. Tulad ng ginto, dinadalisay sa apoy. Hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang puot. Unang Thessalonians chapter 5 verse 9. Namatay tayo sa sakit at sakuna tulad din ng lahat ng mga tao. Ngunit para sa mga nakay Kristo, ang kamandag ng kamatayan ay tinanggal na. 1 Corinthians chapter 15 verse 55. So, yung binanggit doon ni Pablo sa Corinthians 15:55, the sting of death is swallowed up in victory. Sting, yung kamandag ng kamatayan, tinanggal na. Hindi naman tayo pinili ng Diyos para bagsakan ng kanyang puot, sabi nga ni John Piper. Kasi nga, sa mga nakay Kristo, sa Roma 8:1, no condemnation for those who are in Christ Jesus. At ito pa ang maganda. Ang kamatayan ay pakinabang, Pilipos 1:21, o yung to die is gain. Ang pagkasawi ng isang taong may pananampalataya sa Panginoon ay pakinabang yan, tagumpay. To die is gain. Dahil talagang makakasama na natin si Jesus magpasawalang hanggan doon sa kanyang kaharian. Yun ang sinasabi sa John, where I am, there you will be also. Kung nasaan ako, doon din kayo. Ang pagpanaw sa mundong ito ay nangangahulugang
makapiling na si Kristo. So, dito sa mundo, tayo ay nagkakasakit, tayo ay naghihirap, tayo ay nagugutom, tayo ay napapagod, napupuyat. Marami tayong dinaranas ng mga kahirapan, mga karamdaman at iba't ibang sakuna. Ngunit kapag tayo ay pumanaw na sa buhay na ito, yan ay nangahulugang tagumpay at makapiling na natin si Kristo. Ito pang kasunod, Satan is real and restricted. Sabi ni John Piper, kapag tinitrace ko sa paghatol ng Diyos ang mga kahirapan sa mundong ito, hindi ako pikit mata sa katotohanang malaki ang involvement ni Satanas sa mga paghihirap na ito. Tinatawag siya ng Biblia na Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito. Ikalawang Korinto, Kapitulo 4, versikulo 4. At pinuno ng mundong ito, Juan 12:31, pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, Efeso 2, versikulo 2. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya, Juan 8:44. Nambibihag at nagpapahirap siya sa pamamagitan ng maraming sakit, Lucas 13:16 at Gawa 10:38. Pero ito ang sabi ni John Piper, ngunit si Satanas ay nakatali at ang taling ito ay nasa mga kamay ng Diyos. Wala siyang magagawa na walang pahintulot. Ang Diyos, makagawa lang siya ng ayon sa pahintulot at limitasyong itinakda ng Diyos. Job chapter 1 verse 12 at Job chapter 2 verse 6. So yung nagagawa ni Satanas sa mga tao, limitado lang, ayon lang sa pahintulot ng Diyos. Wala siyang magawa kung wala ang pahintulot ng Panginoon. Sa bandang huli, ang Diyos din ang nagpapasya kung hanggang saan ang pinsalang magagawa ni Satanas. Hindi siya nakahiwalay sa paghatol ng Diyos. Ipinapatupad niya ito. Hindi nga lang niya alam na ganon nga ang nangyayari. Dahil si Satanas hindi all-knowing. Ang tanging all-knowing lang ho, mga kapatid, ay ang Diyos. Ang Diyos ay nakakaalam sa lahat ng, sabi nga ng Jeremiah, before I formed you in your mother's womb, I knew you. Biruin mo, bago pa tayo nabuo sa sinapupunan ng ating ina, nakikilala na tayo ng Diyos. Di pa tayo nabuo before I formed you in your mother's womb. I knew you. Kilala ka ng Diyos, kapatid. Higit pa sa pagkakakilala mo sa iyong sarili. At kung meron mang kayang gawing pinsala si Satanas sa ating buhay, yan po ay limitado, depende sa pagpapasya ng Diyos. Depende sa kanyang pagpapahintulot. Ganon ang ginawa niya sa buhay ni Job. Limitado lang. So, ang mga nagaganap sa ating buhay, although merong kinalaman si Satanas, yan ay kontrolado ng Diyos kung hanggang saan lang ang kanyang pagpapahintulot. Kaya yan ay restricted. Sinabi ni John Piper, Satan is real and is restricted. Oo nga, totoo na siya ay pinuno ng mundong ito, Diyos ng kasamaan sa daigdig, siya ang pinuno ng kapangyarihan sa himpapawid. Kaya nga minsan ang panalangin ng mga Kristiyano na nahaharang
naharang sa himpapawid tulad ng prayer ni Daniel, naharang. Siya ay mamamatay tao sa pasimula pa, pero ang kanyang mga nagagawa ay nilimitahan lang ng Diyos ayon sa kanyang pagpapasya. Kasi ang Diyos lang ang may kontrol sa lahat ng bagay at nakakaalam sa lahat ng bagay. Yun ang sinasabi dito ni John Piper. It is limited. It is restricted. So, dito tayo sa key question. Ang tanong na nagbibigay linaw sa ibig sabihin nitong coronavirus. Bakit nagbigay ang Diyos ng pisikal na hatol bilang parusa sa mundo para sa isang kasamaan na spiritual in nature? Yung tinatawag moral evil. Nilabanan ni na Adan at Eva ang Diyos. Tumalikod ang puso nila laban sa Diyos. Mas pinili nila ang kanilang sariling karunungan kaysa karunungan ng Diyos. So kung bakit ang Diyos nagbigay ng pisikal na parusa o yung coronavirus, isang sakuna na nagaganap sa kasalukuyan, yan ay parusang pisikal. Dahil po yan sa paglaban natin sa Diyos, pagtalikod ng ating mga puso at pananalig sa sarili nating karunungan, pagtiwala sa ating sarili kaysa magtiwala sa Diyos. So minsan masyado tayong tiwala sa ating kakayahan, malusog naman tayo, pero sa isang iglap biglang nagganap ang karamdaman na kaya nga sa panahon natin ngayon, kailangan ang magsuot ng face mask bilang protection upang hindi mahawa sa sakit na coronavirus. Pero ang number one talaga na protection natin, mga kapatid, galing sa Panginoon. Yung ating mga ginagamit na mga pananggalang para hindi tayo madapuan ng ganitong sakit, yan ay secondary lang po yan, mga kapatid. Secondary lang yan. Kung wala talaga ang divine protection ng Diyos sa ating buhay, kahit suotin pa natin lahat ng face mask sa mundo, paghayaan talaga ng Diyos na tayo ay mahawa, walang magawa ang face mask na yan. Pero kahit hindi mo suotin yan, kapag ikaw ay ilalim sa pag-iingat ng Diyos, walang sakit na pwedeng dumapo sa atin dahil ang mga anak ng Diyos ay merong tinatawag na divine protection. Sabi nga ng Biblia sa Book of Job, God put a hedge around him. Ang Diyos ay naglagay ng proteksyon sa paligid ni Job, sa kanyang mga ari-arian, sa kanyang mga katulong, sa lahat. He put a hedge around him and prosper him. Yung binanggit na yan sa Biblia, hedge around him, is considered divine protection of Job and his property. Ganyan yan, mga kapatid. Kaya kahit ang sakuna, kapag wala ang pahintulot ng Diyos, hindi yan makapaminsala sa atin. Spiritual and moral evil, may turing ang labanan ang Diyos, ipagpalit ang Diyos at piliin ang sariling gusto. So minsan, yung sarili nating kagustuhan, katalinuhan, kakayahan, yan ay paglaban natin ng Diyos. Pagpili kung ano ang sarili nating gusto, hindi yung God's will, our will.
Sa kaluluwa ng tao ang unang tumbok ng kasalanang ito, hindi muna sa katawan. Ito ay labang nakatuon unang-una sa Diyos, hindi sa tao. Ngunit bilang tugon sa ganitong moral and spiritual rebellion, ipinailalim ng Diyos ang pisikal na aspeto ng mundong ito sa mga sakuna at kahirapan. Bakit hindi na lang iwanan ang pisikal na bahagi ng mundo at maayos na kalagayan, at ang pahirapan na lang ay ang kaluluwa ng tao? Tulad dito naman nagsimula ang lahat. So ang judgment kasi ng Diyos, both physical death and spiritual death. Ganyan ang nangyari sa pasimula pa lang. So yan pa rin po ay ang spiritual death. Magkaroon siya ng tinatawag na muli kapag pagsilang muli or born in the spirit. Yan yung sa John chapter 3 verse 3, except a man be born again. Mayroong pagsilang na pisikal nung ipinanganak tayo ng ating mga magulang, that is born physical. And then pagka tinanggap din natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, tayo ay naisilang sa spiritual family. Spiritual family. We are born in spiritual. Kaya nga meron tayong physical family, meron din tayong spiritual family. Meron tayong brothers and sisters in the Lord. Meron din tayong brothers and sisters physically. Kaya ang judgment ng Diyos ay moral and spiritual. Ito po ay sa physical at ito po ay spiritual. Ngunit sa mga nakay Kristo, no condemnation na ho, mga kapatid. Kaya sabi ni John Piper, ito ang suggested answer ko. Inilagay ng Diyos ang pisikal na bahagi ng mundo sa ilalim ng isang sumpa upang ang mga nakakakilabot na bagay na nakikita natin sa sakit at mga kalamidad sa paligid natin ay maging isang malinaw na larawan na nakapandiring katangian ng kasalanan. Yan po talaga ay katangian ng kasalanan. Sa madaling salita, ang pisikal na kasamaan ay isang drama na nagsalaysay na gustong ituro sa atin ng Diyos. Isang signpost na nakaturo sa matinding galit na dapat mararamdaman sa nakagawian nating pagrebelde laban sa Diyos. Ang pagkakasala kasi isang rebelde. Pagrebelde natin sa Diyos. Yan po ay pinapakita lamang ng Diyos sa atin na kapag tayo ay ilalim sa kasalanan, dumanas din po tayo ng physical na mga karamdaman. Bakit kaya tama na ganito ang sabihin natin? Dahil sa kasalukuyang kondisyon natin, matapos mahulog ang tao sa kasalanan o yung tinatawag na the fall, dahil sa pagkabulag na dulot ng kasalanan, hindi natin makita o maramdaman kung gaanong pinandirihan ng Diyos ang kasalanan. Bihira ang makakita ng tao sa mundo na kinikilabutan kung ipagpalit ang Diyos sa ibang bagay. Kung yung baga hindi natin nararamdaman na nasasaktan natin ang kalooban ng Diyos, kaya yung iba baliwala lang sa kanila, hindi na sila nakukonsensya, patuloy pa rin sa paggawa at paulit-ulit ng ganong pagkakasala. Sino sa atin ang hindi mapakali dahil sa isang araw nating pagmamaliit sa Diyos? Kapag binabaliwala natin siya, nilalabanan ang otoridad niya sa buhay natin. Ngunit kung nasasaktan ang katawan natin,
Ramdam na ramdam natin ito. Ganun lang tayo magalit kung galawin ng Diyos ang katawan natin. Maaring hindi tayo magdalamhati sa kung paano natin araw-araw na maliitin ang Diyos sa mga puso natin. Ngunit kung hayaan niya ang coronavirus na lumapit at pagbantaan ang katawan natin, doon niya makukuha ang atensyon natin. Pero napansin mo nga ba, ang sakit na nararamdaman natin sa katawan natin ay parang trumpetang pantawag pansin ng Diyos para sabihan tayo na may mali at delikado sa mundong ito. Ang mga sakit ay pisikal na paglarawan ng Diyos para ipakita sa atin kung ano ang itsura ng kasalanan na nasa espiritual na kalagayan. So ang mga ganitong pangyayari, ito ay paggising sa atin ng Diyos o yung tinatawag na wake up call na tayo ay magsisi, magpakumbaba, magbalik loob, sumunod sa kanyang mga kalooban. Ganun lang ho ang layunin ng Diyos. Ito ay kasi kung minsan nababaliwala na natin mga kapatid na sa paggawa natin ng kasalanan, nasasaktan natin ang kanyang kalooban. Kaya minsan hinahayaan din ng Diyos ang mga sakit at sakuna upang tayo ay magising or wake up call sa makuha ng Diyos ang ating atensyon na siya ang talagang higit nating kailangan, hindi ang sarili nating kakayahan. Kahit na ang mga taong huwaran sa kabanalan ay nagkasakit pa rin, nagkaroon ng kapansanan, mga kalamidad ay preview na galing sa Diyos para ipakita sa atin kung ano ang nararapat sa kasalanan at parusang tanggapin ito balang araw. Parusang mas malala pa ng 1,000 beses. Ang mga ito ay babala. Ang mga ito ay wake up call para kilabutan tayo sa kasalanan at pandirihan natin ang kasalanang laban sa Diyos. Yan ay pagising ng Diyos sa atin upang tayo ay mantiri na gumawa ng pagkakamali. Naway makita at mararamdaman nating lahat na sobrang nakakasuka, nakakagalit at kasuklam-suklam ang pagtrato sa may likha sa atin. Binabastos natin siya, hindi natin siya binibigyang pansin, pinagdudahan natin siya, minamaliit natin siya, sa puso natin binigyan siya ng atensyong mas maliit pa kaysa kung anong style ang gagawin natin sa buhok natin. Kailangan natin itong makita, kailangan natin itong mararamdaman, dahil kung hindi tayo babaling kay Kristo para tayo maligtas mula sa nakapandiring kasalanan ito. Kapag hindi natin kita yung impact ng kasalanan sa ating buhay, hindi tayo matutong magbalik loob sa Diyos. Maaari tayong humiyaw upang makatakas sa parusang hatid ng kasalanan, ngunit nakita ba natin ang kamuhian at nakadiring itsura ng kasalanan, kung paano ito minamaliit ang Diyos? Kung hindi ito nagpakita ang Diyos ng malinaw na larawan nito sa mga paghihirap na dinaranas ng tao tulad nitong coronavirus. Sa makatuwid, dahil sa awa ng Diyos, sumisigaw siya sa atin sa panahong ito. Gumising ka, katulad nito ang kasalanang laban sa Diyos. Nakakakilabot. Matagal tayong nagbulag-bulagan at hindi napapansin yung ating mga nagagawang pagkakamali, dahil kung tayo ay nakagagawa ng kasalanan, nawawala na tayo, nagiging manhid na,
Sabi nga sa Biblia, nakakasuklam, nakakasuka, nakakadiri na mga kasalanan sa harap ng Diyos. Kaya minsan, hinahayaan na ng Diyos tulad nung nangyari sa aklat ng Sodoma. Dahil sa kasalanan, dinanas nila ang parusa. Pinaulanan ng Diyos ng apoy. Sa panahon ni Noah, dahil sa kasalanan, dinanas din nila yung baha. So yung dahilan talaga ng mga ganong nangyayari, dahil sa kasalanan. So sa ating buhay, ang Diyos, ito ay parang trumpita na sabi sa Biblia, pantawag sa atin na pansinin naman natin ang Panginoon. Amin po, tayo ay manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na kami ay iyong pinaalalahanan, na kami ay umasa at magtiwala sa iyo, O Diyos, sa iyong mga ginagawa sa aming buhay. Naway mapapansin namin na ito ay paggising sa amin, ito ay pagtawag sa amin na kami ay magbalik loob sa iyo, kami ay magtiwala sa iyo, kami ay magsisi higit sa lahat. At ang mga nakakasuklam na kasalanan ay amin ang tatalikuran, at kami ay taos pusong manumbalik sa iyo. Ito ay yung pagtawag sa amin, ito ay yung paggising sa amin na ikaw ang Diyos na nasusuklam sa kasalanan, sa lahat ng sakuna na nangyayari simula pa sa lumang tipan, nagaganap dahil sa kasalanan. Simula pa sa panahon ni Noe, nagaganap ang sakuna ng baha dahil sa laganap na kasalanan ng tao. At sa panahon ng Sodoma at Gomora, nangyayari ang pag-ulan ng apoy dahil sa kasalanan ng tao. Sa kasalukuyan, itong nagaganap na sakunang coronavirus dahil sa kasalanan ng buong sangkatauhan. Nawa kami ay magising sa katotohanan, na kami ay magsisi at magbalik loob sa iyo. Ito ay iyong mga paalala na ikaw ay dapat naming pansinin at pagkatiwalaan. Sa iyo ang papuri, in Jesus' name. Amen and Amen. Pagpalain.